this week. Happy weekend po mga kapuso. Ako si Luan B, your morning kachika. Rhea? Salamat, Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan ang mga unang balita sa umagang ito. Kasama si Connie Sison, ako po si Rhea Santos. Kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang scoop space, message space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Mga igan, ako naman Arnold Gravio. Ito ang unang balita. Kontrobersyal ang unang dalawang laban sa pagitan ni Pangasinan Kamao Manny Pacquiao at Juan Manuel El Dinamita Marquez. Sa una nilang sagupaan noong 2004, tabla ang laban. Sa kanilang muling pagharap noong 2008, si Pacquiao ang nagwagi via split decision. Kaya naman narito na ang pinakahihintay ni El Dinamita. Sa ikatlo nilang bakbakan sa ring, pababagsakin na raw niya ang 8th Division World Champion. Di naman daw uuro si Pacman sa hamon ng Mexicanong tila di pa kumbinsido sa lakas ng ating pambansang kamao. Sa Nobyembre raw tiyak magkakaalaman. Ang ikatlong pagtotoo si Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Okay, para sa ating talakayan, narito ngayon sa ating studio si Attorney Dan Rex Tapdasan, isang boxing analyst. Attorney, good morning, welcome sa ating talakayan. At kanina, ewan ko na-monitor mo si Manny, no? Panapat niya sa ihe, nilagang bakay yata. Okay. Gaano makalaga yung laban na ito, yung third bout ni na Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez? Napakahalaga nito, Igan, at this will silence all the critics o yung doubt. Dahil unang dalawang fights, although very close pareho, controversial pareho yung decision, at I think in this fight, it will be more decisive. Yung una, ano nangyari doon? Di ba parang draw ba? Draw yung nangyari? The decision nung una, nung 2004, May 2004, was a draw. Although, yung third judge na scored the fight 113-113, admitted later na nagkamali siya ng bilang, nagkamali siya ng score dun sa first round. Dahil parang napabagsak niya yata si, ano doon, di ba? Yes, napabagsak niya ng 3 beses sa first round. Kaya it was supposed to be a 10-6 round. Tama, so 10-7 yung score nung judge na yon. At the end of the tally, naging 113-113. So it was supposed to be 113-112. Pabor kay Pacquiao. Second na laban naman, Second na laban naman, 2008, no, bale? 2008, oo. Ang sunod na laban naman nun was split decision win for Manny Pacquiao. One of the judges scored it 114-113 for Manny Pacquiao. Yun yung pangatlong judge na binasa nung ring announcer. So, sabi nga nung mga analyst, bumawi sa una. Oo, at saka yung third round knockdown na na-score ni Pacquiao was the determining factor na nanalo siya ng very, very close split decision. So itong third na laban na ito, ano bang inaasahan natin dito? Kasi yung unang dalawa medyo madugo na rin yung bakbakan, ano? Itong pangatlong ito, parang nagka-personalan na yata, ano? I think so. And this will help boxing. And this will help the careers of both fighters. I think Manny Pacquiao really has a hard time figuring out Marquez. And I think Marquez also is having a hard time Sinusundan siya, di ba? figuring out. Actually, sila yung both styles nila, they're made up for each other. Kumbaga, hindi tailor-made yung style ni Marquez kay Pacquiao. Yung kay Pacquiao naman, hindi tailor-made kay Marquez. Kumbaga, both of them parang awkward at both of them nahihirapan sa bawat isa. Kaya magandang laban ito. Pagbasa sa counter-punch siya si ano, di ba? Si Marquez. Yes. Okay, pero yung bilis niya, yan, ni Manny naman, doon siya mahihirapan, no? Actually, yung bilis ni Manny from yung unang laban nila at yung pangalawang laban nandoon. Okay. Although, pag nakita mo yung videos, nireview ko yung videos ng dalawang fights, tiningnan ko yung body structure nila. Both fights, maliit palagi si Pacquiao. Pacquiao is a smaller guy in both those two fights. I just don't know fight night on November 12 in the US. 144 yata yung... 144 ang magiging fighting weight nila.
And I just don't know the body structure, no? At saka yung magiging pace nung laban. Kasi it would be totally different, Igan. Yung 126 pounds nung una nilang 2004, 130 nung 2008, and now 144. That is an ocean of difference sa boxing. Sa bagay, pag nagdagdag ka ng timbang, medyo may konting bagal daw yata yun, ano? Konting bagal, pero konting lakas din. At may edad na sila, halos ilang taon din ang dinagdag sa edad nila. Yes. Okay, fearless forecast po, Atty. Dan Rex. Actually, sa sobrang close nitong laban na to, I can only forecast the kind of decision that this will... So, mabubuo yung 12 rounds? Mabubuo yung 12 rounds. I can say that this will be a decisive, unanimous decision, but I can't pick the winner. Hindi pa. Hindi pa. Parang malakas no? Yeah. Oh, at sold out na yata yung laban sa Vegas, kaya... pero galing si Marquez sa pagkatalo kay Floyd, Mayweather, di ba? Actually, matagal na yun. Matagal na. And, kumbaga, medyo sabi nga ni Marquez at saka yung mga other boxing analysts na mga binabasa natin, yung laban na yun will not determine yung laban na ito. Bakit? Nung laban na yun, nag-usap din sila, 144 tayo. No? Nung come fight night, biglang nagkaroon si Floyd Mayweather ng decision, weigh-in, sabihin niya, 146 ako. So he was too large for Marquez. I think at that night 140, 142 lang si Marquez yung weigh-in night, the morning of the weigh-in. Nagbayad ng $600,000 fine si Mayweather just to come too big, just to come on weigh-in too big. Tapos on fight night na supposed to be meron silang second weigh-in, Mayweather refused to step on the scales. So, talagang mayroong advantage. Ito kasi, I think this will be a more evenly match ito. Okay. Maraming salamat po. Thank you. Attorney Dan Rex Tapdasan po, isang boxing analyst. Babalik ka after November 12. Sige po. Yan po ang ating tala, kaya magbabalik po ang unang hirit.